Mga karaos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. October 22 po tayo ngayon, araw po ng Miyerkules. So, ang mga gagawin natin ngayon, pupunta tayo ng hardware, magbabayad po tayo ng mga materyales. Magpapabali po tayo ngayon dahil araw ng Miyerkules. Mag-update tayo dito sa Riego de Dios project at pupuntahan din po natin yung project natin dito sa Phase 3. Yung finishing tiles installation natin sa TNB at saka yung ating tiles para po dito sa ating kitchen counter. Mag-update din po tayo sa mga nagawa ng tropa doon sa Annabelle East project. I-check natin kung nasunod na ba natin yung mga kinakailangan pong baguhin. Ito mga karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. So bali, hapon na po tayo mag-update ngayon. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Yan mga karaos, kasama natin si Mrs. Yan. Nagdala na ng baon. Takot magutom. Hanggang ano na po tayo, hanggang alas 5. Yan na. Napakabait niya ni Mrs. Lagi tayong sinasamahan mga karaos. Diba? Maganda rin ho kasi may kasama eh. Pero alam niyo ba, kaya lagi akong sinasamahan niya kasi tamang hinahalayan. Diba? Kaya ganun. Kaya lagi kong kasama. Napakabait talaga niya, no? Enjoy, ang bait-bait niya. Kahit anong request natin dyan, lagi tayong sinasamahan. Diba? So, let's go! Sama muna tayo sa tansa muna. Tara. Bali mga karaos, nagbago tayo ng plano. Ihuli ko na lang mabigyan ng update yung project natin dito sa Annabelle East. Yan, dediretso muna kami sa 13. Yan, magwi-withdraw lang kami. Tapos pabalik, magbabayad tayo kay Ma'am Melanie. Then mag-update na rin tayo sa Riego de Dios project. Yan, para yung direction natin hindi pabalik-balik. So one way lang tayo kasi medyo hapon na. Mamaya hindi na tayo makapag-update sa iba. Ay, maganda weather natin ngayon. Maraming salamat sa Panginoon. Nandito muna tayo kila Ma'am Melanie Hardware. Ayan. Yan, papunta kasi tayo sa padiretso po tayo dun sa SM13. So, inunahan na natin magbayad dito habang maluwag, walang masyadong tao. Para tayo, dire-diretso na mamaya sa Riego de Dios. Yan. 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 Si Mrs. po yung kasama natin. Siya po yung magbabayad. Yan, pag magkasama po kami niyan, kahit naman papaano, masarap po kasi magbiyahe ng may kasama ka. Kasi kung lagi ka mag-isa, iba rin po kasi. Kaya minsan mapapanood nyo sa mga vlogs ko, pinapatugtog ko po yung mga kanta ng parokya ni Edgar. Ayan, para na-enjoy ko rin kahit pa paano yung biyahe. Ayan, nagbaon na lang po tayo ng pagkain para medyo tipid, hindi po magastos. Ayan. Ma'am, tama na kwentuhan, ma'am. Nagmamadali kami. Sige ma'am, thank you ha. Sige ha. Okay na tayo rito sa SM13. Kaya after namin magaling dito, Riego de Dios project naman tayo. Let's go. Ayan mga karaos, kain po tayo. So time check, nasa 2:30 na yata ng hapon. Yan, ngayon pala tayo manananghalian. Ating kapatid yan ha. Anong ulam natin ngayon? Bitlog. Maling. Maling. Saglit lang po kami, kain po tayo. Tapos magbibigay ako ng update dito. Kain po. Ano yan? Masarap naman yan. Kahit walang ketchup, malasa. Nakain mo na. Bale, ito mga karaos, nandito na tayo sa Riego de Dios project. Yan, magandang araw po kila Ma'am Catherine, kila Sir and family. Dito si Kuya Dindo tsaka si Kuya Rigor. Ayan o. Kuya Rigor, good afternoon po. Yun o. So ito, pinifinish na po nila to. Pero may mga gagawin pa po kasi sa gate. Pero ang payo sa atin ng mga pintor, i-emulsion na kasi laging natutumihan. Mas maganda ay pahiran na ng acrylic emulsion. Tayo sa loob.
Eh mapapansin natin dito mga karos, sobrang ano na niya, sobrang linis na. Tinanggal na po nila yung mga plastic cover. Then ang mga papasok na trabaho na rito, yung mga finishing installation kagaya ng mga wall fluted panel, other accessories. Ito yung sa likod ko. Linis-linis na. So mas maganda nga po yung naging suggestion ni ma'am regarding dito sa wine rack na ginawa natin. Mas lalong bumagay. So puti na po siya. Bumagay din dito sa setup ng ating kitchen cabinet. Share ko lang, dapat itong handle na continuous handle, dapat color gold to eh. Kaso nga lang po dito sa aluminum, ang available lang talaga nito white at saka yung black. Yan yung available. Siguro meron na rin pong lalabas nito na yung parang wood series, yung may haspi na ng ano, ng parang kahoy. Yan. Kakabit na rin to. Yan, bali ang kasunod na po na trabaho natin dito, general cleaning na. Yan, may makikakabit na lang. Ilaw rito. Yung ilaw sa strip light yan, nabili ko na po yan. Tapos yung ilaw dito, meron na rin tayo on hand dito. Yan, pakalinis na. TV console, UV board na lang po to. Tapos yung wall fluted panel natin ay kakabit na po nila yan lahat. Dito naman sa storage natin sa likod ng TV console, ito simpleng storage lang, naglagay tayo rito para mapakinabangan ng gusto ni ma'am yung area. Tapos cabinet na lang po. Tapos dito yung pintuan na lang. Tapos itong part na to, dadagdagan pa po natin yan. Yan na. Tapos papapaint natin. Yan, kasegregate yung mga gamit. Ito yung loob. Medyo maselan din to sa loob. Pag ganito yan, tinututukan ko po yan. Kasi alam naman natin na bihira pong malinis yan at saka mapinturahan ng gusto. Yan, double check natin yan. Tapos yung dito yung hagdanan. Yan pagbalik ni Louie. Si Louie na rin po yung mag-aasintada dito. Yan o. Yung sa poste, tsaka nun sa pader. Yan, si Louie na rin ang mag-aasintada. Uy, ako nag-a-apply ng tile grout si Kuya. Yan, paatay. Yun. Nililinis na rin. Tsaka pala, ito pala yung parang gustong ipausog ni client. Siguro, ito nakapaharap dito. Yan. Kung kaya pa daw, ganun daw yung gawin. Eh, si Master Dindo. Good afternoon. Good afternoon. Yun, no? Nag-apply na pala tayo ng tile grout dito, kuya, no? Tapos, wipe out. Tapos, retouching. Touching, wipe out. Yan. Siya nga pala, kuya, pag ano, buksan-buksan mo pala ang aircon. Ayun, sakto. Yan, binuksan ni kuya. Ngayon lang po kasi nabuksan to. Para nagagamit po siya. Nate-testing. Kung sakaling problema, mai-report natin doon sa kinuhang supplier and installer nila, ma'am. Windows na, kuya, no? Okay. Meron akong palinis na din. Kuya, ito po, yung sa flashing, yung parang pinaka nasa wall, kung ano po yung kulay ng pader. Hindi, baba. Hanggang baba na yan, sir. At saka dito din. Pero ayan, i-retouch po natin lahat yan. Ito, sir, bababa ko namin. Yan. Hanggang dyan lang po. Para kasi kita ko malayo yan. Para pag tiningnan doon, isang kulay lang. Ayan yung mga nadagdag na materialis dito, 800. Yan, kinuha nila kay Ma'am Melanie Hardware. Tapos 930. Yan, thinner. Tapos bala ng roller. Tapos yung binayaran ko sa Tansa Garden Villas na dineliver kaninang umaga. 24,000. Okay, bali, mag-share tayo rito. Isa sa mga tinitingnan namin ni Master Dindo rito, yung mga laylayan. Yan, laylayan, ito outlet. Yan ang mga hindi nakakawala sa amin, hindi nakakaligtas. Yan, meron din po kaming ginagamit na vacuum para rito. So sa outlet, sa taas at saka sa baba. Yan, pinapano natin lahat yan, pinapakobera natin. Tapos ang isa sa mga idea na mai-share ko sa inyo, pagka may cabinet or partition, pinapasilicon sealant ko po yan. Ito. Yan, pinasisilan ko po yan. Ang importante dito, tapos na at malinis. Tapos, sealant na yan paikot.
Tapos yung mga windows, pinapa-double retouching ko ng silicone sealant to, paikot. Pati yung sa labas, para sigurado pong wala pong tulo. Kasi yan po ang paraan kung bakit wala pong pumapasok na tubig dito. Tapos yan naman, kung may pumasok dito, meron po siyang drain dito. Ayan, may sariling drain to. Yan, may drain po yan. Yan ang sekreto dyan. Kaya hindi po siya naiipunan ng tubig. Yan. Ganda na pala rito. Pinturahan na lang po ito. Ayan, at saka ito. Pinturahan na rin. Ayan. Tungan. Aluminum. Ginagamitin ito rito. Hindi ba kagad? Tungan, baba natin. Yung ano. Yan. Yung kusina ni ma'am. So ngayon hindi pa natin may ma-appreciate yung design. Pag nailagay yung mga ilaw, tsaka ilaw rito at tsaka dito. Pag nailagay natin. Yan na. Yan, maraming salamat nga pala kila sir and ma'am. Kasi nung huling pumunta sila rito, natuwa po sila sa bahay. So marami pang kulang na gagawin dito. Pero konti na lang, nasa almost 75% na tayo. Kasi ito lalagyan pa namin ng mga ilaw to. Yan, ito yung update sa Riego de Dios project natin. Let's go sa ano tayo? Anyana Bel Air East project. Bale, ito mga karos, nandito muna tayo sa office ng Anyana. Ayan, nagpa-gate pass lang si Mrs. para sa pull-out gate pass ng howling natin. So may panambak pa po tayo ron. Tsaka yung gate pass natin para sa mga bubong na hiningi na natin kila client. Yun yung baklasan po doon sa project. Dito na si Mrs. Okay na? Thanks sa gate pass. Bali, mga karos, papunta na tayo doon sa site, sa project. Bali, mag-update tayo dun sa pina-adjust natin na canopy dun sa likod ng extension. Tara! Okay, dito na tayo. Magandang araw po kila Ma'am Catherine. Ma'am Catherine Kasumi at saka kila Sir and family. Magandang araw. Kasing ganda ng araw natin. Ito yung kinawaan ko ng howling or hakot panambak. Mga panambak pa po to, tapos iwalay na yung basura rito. May kasundo naman kami nung maghahakot, pati yung mga kahoy kukunin daw nila. Yan na, bati tayo. Check muna natin dito yung resulta nung ginawa nilang pagre-renovate dito. Donis, good afternoon. Master Jojo, tsaka kay Bilog. Lord, good afternoon, Lord. Yan na. Okay. Yun o, lumiit no. Nasa 50 cm po ang haba niyan. Yan, 50 cm. Tapos sabi ni admin, gawin lang daw 30 cm. Ay, maliit na. So pupunta tayo dyan mamaya. Yan. Tapos dito nag-install na po sila ng flashing. Ayan na po yung flashing natin. Tapos sa mga susunod na araw, magdadagdag na lang naman ng wiring para sa gitna at saka para doon sa may pang CCTV camera natin. Pwede na po natin lagyan ng ceiling to. So gamit po yung PVC panel. Yan na papalinis na lang po natin mga galing po sa taas yan, yung mga pinagkatan ng ating mga flashing. Tiles. Bin, good afternoon, Bin. Yung kasama niya? Ricky? Ayan. Ano na po natin to, pinapabawasan na natin. May marking na ba hanggang dito? Ayun, lapatasan na. Ayun na. Tapos ito nga pala mga karaos, naka-tiles to. Ayan na. Diba, matatanggal din po yung tiles niya.
pa rito. Ang ginagawa nila. Flashing. Ano ba ginawa natin dito? Grinder, sir. Nag-grinder. Nakabaon, no? Nakabaon tayo. Nakabaon. Ayan, nakabaon po siya doon. Ayan, may flashing na. Bakit ito? Hindi pa nakabaon? Bali, ibabaon na lang. Babaon pa, sir. Ah, ginagamitan mo na ng silicone sealant. Sobrang lang tabas. Gamitan mo na ng silicone sealant tapos saka ibabaw. Mas maganda nga na nakasilat. Ayan mga karos, malapit na tayo sa finishing stage dito. Mas dumodoble ang gastos kapag finishing na. Bali dito doon, nakabaon din, no? Doon, no? Nakabaon. Flashing. Yan, kasama yan sa mga pinamili natin noong nakaraan. Yan, flashing. Tapos dito, ito yung topic natin ngayon. Ay, si Ricky. Ricky, good afternoon, Ricky. Ayan, ayan na yung wall breaker natin. Tapos, ito na. Ang 30 cm nila. Napakaano ng halan talaga, napakaliit. Yan na. 30 cm kasama yung gutter. Ngayon, dito, nag-request sa akin si ma'am na maglagay ng ilaw rito. Tingnan natin kung anong klaseng ilaw ang may lalagay natin dyan. Tsaka yung CCTV camera natin, maglalagay tayo doon sa dulo. Magiging basain siya. Pero magagawa natin ang paraan yan. Ayun, naiksi na, oh. Ako ang tatanungin kung bakit dapat ganyan lang kaikli. Siguro isa sa nakikita ko, kunyari magkaroon ng sunog dito, so at least hindi yung basta-basta tatawid. Pero sa mga design naman ng mga bahay ngayon, mga naka-firewall na, medyo malabo naman mangyari yun eh. Tsaka pangalawa, nakikita ko rin na para hindi magkauntugan yung yung mga bubong. Pero ito kasi may setback na to eh. Pero hindi natin din kasi masabi pag ito nagpa-extension tong likod kung hanggang saan ang pwede nilang gawin. Kaya siguro ganito lang. So ayan na yung wall breaker natin. Inasikaso na ni Ricky. Talaga naman may pa, bara inside and outside. Maganda. So ito po yan. Maliit na talaga to. Sinasabi ko, pahirapan na tayo maglagay ng pangkisame rito. Pero may cover pa rin yan. Tapos wala na po tayong ventilation dyan. Siguro pwede nating butasan yung ilalagay natin yan para sumingaw pa yung bubong. Pagka maintenance naman, hindi naman mahirap kasi may aapakan naman dito. Ayan, may aapakan. So nga pala, yung binili kong flexiban, ito yung ipapa-flexiban natin, itong wall na to, para makapagkabit na po ng flashing dito. Papa-waterproof po muna natin. Ayan. Ang saya-saya. Natapos kagad. Natapos kagad po nila yan kahapon. Kahapon din, tapos kagad. Ganda. Ganun lang pala kasi ang gusto nila. Yan, marami akong sinample kahapon sa vlog. Nung umikot ako rito sa mga unit na to, nakita natin na may Maxine model din naman kasi na medyo malaki po yung likod. Siguro ang nakikita ko rito yung restriction and nila house rule sa mga renovation kasi nandito tayo sa perimeter wall. Kung wala siguro tayo dyan, papayagan po yung ganun kahaba. Nagkataon lang ho kasi nandito tayo. Kaya marami po silang ibig sabihin dyan kung bakit dapat ganito lang. Yan o. Pero kung ako naman tatanungin, mas maganda yung ginawa namin dyan kaysa sa nakikita ko rito. Diba? Ganyan na po kaiksi yan. Yan ay standard. Standard na pinagagawa sa amin dito. Install na ng flashing. Kamusta yung sa taas? Okay na kayo sa taas? Okay,
ano tayo taas, pinapa-update po ni Boss Lee yung nagawa nating roofing. Bali, ito yung gutter natin, malinis. Yung ating flashing, tsaka silyado ko siya talaga ng ano, ng mga pool kasi yung mga luktungan. Okay, tapos na sa wakas, natapos din. Ang linis ng gutter natin, pati ng bubong. Yan po yung inabot. Natapos din ang bubong. Master Jo! Okay na, hindi ka. Mapakita mo ba lahat? Aha, testing. Ingat ka dyan. Bali, ayun mga ka-row house, natapos na natin yung roofing renovation na pinarenovate sa atin nila client. Yan, bali, meron pa kaming tinatawag dyan na ano, na final inspection. So mag-update pa tayo. Siguro pagka halimbawa halos matapos na yung bahay na to, tapos na tayo rito, may paakyatin ulit tayo para i-retouch yung mga dapat i-retouch doon sa unit. Tapos yung mga tech screw noon, bago po namin ibinaon sa bubong, meron po siyang sealant po na para mas maganda. Mahirap po kasing umasa sa tech screw yung pinaka rubber gasket niya kasi minsan nagkakaroon talaga ng problema, kaya may pumapasok pa na tubig. Yan. Parang yung gagawin namin sa Riego de Dios project, hindi pa namin napa-final yung bubong nun, pero tapos na. So siguro bago talaga malapit ng matapos, siguro mga 5 days bago ma-turn over, yung papaakyat tayo para i-retouch. Tsaka i-final inspection din, di ba? Bali yun dito, ayun yung pinaka naging firewall ng extension natin na ginagawa ni Ricky. Yan dito. Parang ganyan po yung purpose nun, no? Sa mga likod ng bahay na yan. Ganun din ang nilagay natin dito. Pero ang setback niyan nasa 1 meter. Nung hindi pa po natin Rick, thank you Rick salamat. Yung hindi pa po natin nilalagay yung hollow blocks. Tapos ang dinagdag po natin sa hollow blocks nasa 30 cm. Yun. Si Ricky. Mga rito. Mga veterano yung mga kasama natin dito. Tiling, welding, lahat sa structural. Nag-iwan na po tayo ng gate pass. Yan. Nag-iwan na tayo ng gate pass sa kanila. Yung mga ilalabas po nila na materyales. Yan, hindi pa naman tapos yung flashing dyan meron pa yan, at saka meron pa yan dito sa gilid. Yan. Basta yun pa ayun pa yung iba. Tapos yung materyales na ilalabas po nila, ito yung mga ilalabas nila. Sa 14 peraso po to. Tapos itong sa flashing, yun para dito, saka dito sa gilid. Yan. Halos kompleto na. Tapos yung iba pala na nandito. Diyan yung iba rito, yung para sa likod, no? Back extension. Ayun yan, meron pa tayong flashing dyan sa may back extension. Kasi naka-ano tayo dyan naka long span roofing. Yan. Okay na yung ano nito. Sige. Okay na yung ano nito, yung gate pass. Ayos na yun. Ilalabas na yun. Ilan naman yung ilalabas. Tapos alam ko meron pa kaming mga mapapull out dito, pero ipapaalam uli natin kay Kilaman, papa-double check natin kasi baka merong sa pamilya nila may interesado yung mga ganito. So may dalawang set tayo na mapapull out nito. Tapos yung mga yan kapag nabaklas. Sa ito yata, itong window na to wala na to. Hindi na yata magagamit yan. Ay, Elastosil. Binili pa. Yan, bumili si Master Jojo ng Elastosil sealant. 5 pieces. 5 sachet. 250 grams. Yan. Bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan ngayong araw po ng Miyerkules. Magpapabali na lang po tayo rito para hindi na sila dadaan sa bahay at dire-diretso na po.
Tapos itong kolong-kolong ang gagamitin po nila na pangkuha po nung or pang pull out ng mga yero. Ito si kolong-kolong. Nambihira na po natin magamit. Mas gamitin po kasi yan si Mulong. Yan. Tapos dito tinatapos na lang nila yung pag-install ng flashing. Napakalaga po ng flashing na yan. Napakalaki ng ginagampanan sa mga bubong. Yan, para maiwasan natin magkaroon ng problema sa tulo. Yan. Tapos doon na lang. Yun na lang ang medyo komplikado lagyan ng flashing kasi medyo masikip. Bali mga karos, shoutout muna kay Sir Gerald Obar. Ayan, binabati ko po siya ng happy birthday. So matagal na tong comment niya, ngayon ko lang po nabasa. Tapos shoutout din rin kay Sir Ricky Saran. So ano daw ba yung magandang unahin? Yung kisame daw ba or yung tiles sa mga pader? Pagka nag-i-install po ng tiles sa ating toilet and bathroom. Ang sagot natin dito, pwede naman pong unahin yung kisame, pwede rin naman pong unahin yung tiles. Pero ang ginagawa naming diskarte, ceiling framing muna. Yan, ceiling framing. After ng ceiling framing, doon kami nag-install na ng mga tiles sa wall. Ngayon after ng tiles sa wall, matapos na yan, saka kami nag-install na ng para sa mga kisame, kung PVC panel ba yan or hard face. So ang advantage kasi, ang tiles kasi mai-level mo ng maayos. Ang kisame, magkakaroon pa ng diferensya. So kita-kita na lang po tayo for the next video mga karos. Ito, paalam po muna. God bless. Tara. Muntik na natin makalimutan na hindi isama sa vlog ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, si Louie. Louie, good afternoon, Louie. Yan na, balang inaasikaso na ni Louie yung sa ating kitchen sink. Gamit po yung 60x60 na glossy tiles. Tapos ito, ayusin na lang po yung plastering nito. Okay na po tayo rito sa toilet and bathroom. Laser. Yan o. Ito yung TNB. Ganda. Tapos syempre, yung tiles floor natin dito isa matte. Yan, matte finish to para hindi madulas. Tapos naka-drop po yung ating 60 cm para sa shower area. Yan, para sa shower area. Yan. Ganda. Ayun, umpisa naman na ni Louie yung lababo. Ito na po yan. Okay.